Portfolio update January 20, 2025. So, kung mapapansin nyo around 5K na rin yung ano ko, yung loss ko. But first discuss ko muna yung ano ba nangyari dito sa ano sa portfolio na to sa mga position ko. Wala tayo sa records. Ayan. So meron akong deficit na 4K. Recent loss ko is FNI, which is nagkakahalaga siya ng 1.3K. Then punta tayo dito. Yung FNI pinalitan ko ng dito sa LTG. Hindi. Dito sa Monde. So, discuss ko na rin pala paano ako nag-come up dito sa ano to, sa mga stock na to. So, ang unang ano ko diyan, ang unang inad ko is Monde. Monde muna. Then nakita ko kasi may natitira pa akong around mga 4K na ano. Around 4 or 3 point something 3 point or more than 3,000 pesos na natitirang capital. So, naghanap pa ako ng ibang stock na pwede kong idagdag para hindi masayang yung ano, yung available capital ko. So, nakita ko si dito at tingin ko may potential ano siya, may potential move siya. Kaya dinagdag ko siya. Pero hindi ko na max out yung natitira kong capital kasi hindi kinaya ng board lot. 1K board lot lang yata yung pwede. Tama. 1,000 shares lang yung pwede. Nung ginawa ko siyang 2,000 shares, around 4,000 na yata yung ano niya, yung capital requirement niya. So, hindi ko na pinush or hindi na kasya yung ano yung natitira kong capital. So, nag-decide na lang ako na i-push yung 1,000 shares. Ayun. So, visit ko muna yung ano. Pakita ko muna yung status ng mga stock na to. So, same pa rin punta muna ako sa layout. Tanggalin ko muna to CCI. Sa volume, tanggalin ko rin muna. So, first punta muna tayo dun sa mga old position ko. Keeper, LTG, saka SLC. First Keeper. Ayan. So, kung napapansin nyo, nag-push na siya konti. Pero hindi pa rin malaki yung gain. Kasi, ano pa rin, kumbaga hindi pa siya nakakawala dito sa level na to. Kung titingnan nyo, parang ang laki niya na kung titingnan nyo yung candle na to. Itong recent breakout na to. Pero, kung since dito natin siya binili sa candle dito, parang hindi naman, kung i-compare niyo yung move na nangyari, hindi naman siya ganun kalaki talaga. So, maliit pa rin yung gain ko dyan. Around 90.90%, wala pang 1%. Ayan. Pero abang-abang pa rin kasi ano pa rin naman siya. Kumbaga maganda pa rin yung pinapakita niya, meron pa rin siyang momentum. So, hold muna ako dyan. And then, kapag naging unfavorable yung situation, baka ikat ko na lang siya dito below 20 MA kapag hindi niya na-respect yung yung moving average ko na to. Next, LTG. Ayun, LTG. Sumabog. So, kung titingnan niya, parang malaki yung move niya. Pero ang totoo niyan,
Ang tinaas lang naman ng LTG is around 1.9%. So wala pang 2%. So hindi pa gano'n kalaki yung ano, hindi pa gano'n kalaki yung or hindi pa gano'n ka-significant talaga yung level niya na reach niya. Same pa din yung atake ko dito. Kapagka hindi niya ni-respect yung ano, hindi niya ni-respect yung 20 MA, doon na lang ako magka-cut kapag nag-breakdown siya dito sa ano to, sa MA na to. Pero sa ngayon, hold muna ako diyan. Trend follow na lang muna. Last is SMC. Ayun. Medyo mabagal gumalaw SMC. So medyo nagsisisi nga ako kung ba't ko nilagyan. Siguro nung panahon na yun is parang aware naman ako na ano siya, mabagal na stock siya. Kaso nga lang gusto ko kasing ano, i-maximize yung opportunity na ano. Since meron namang recent move yung SMC diyan. Ah, hindi ko lang na-anticipate na ano, sobrang bagal niya gumalaw. Pero sa ngayon parang promising naman yung ano niya. Nagpakita naman siya ng reaction dito sa around 85.4 level. Kumbaga ni-respect niya naman yung 20 MA tapos nagkaroon siya ng konting bounce dito. Ngayon abang-abang na lang kung ano, kung magtutuloy-tuloy pa yung move na 'to. Tapos same pa rin, ika-cut ko na lang kapagka na-hit niya yung trade stop niya or ano, above 20 MA. Ganun pa rin. Same lang yung strategy ko kagaya ng sa Keeper sa LTG. So, next is yung dalawang bagong stock, Monde saka dito. Ayan. So, simple lang. Pareho lang yung ano ko, strategy ko dito. Momentum ano pa din or breakout play pa din. Dalawa yung reason dito eh kung bakit ko kinuha or bakit ko pinasok yung Monde. First is, ayan, double ano siya. Ayan, double or na-breakout niya yung ano. Kumbaga first is meron siyang breakout dito sa ano niya, sa latest na ano niya, na level niya. Ayan, kung makita niyo, dito ko siya pinasok sa block na candle na to. Then, yung pangalawang reason naman is nag-breakout din siya dun sa ano niya, sa level na to. So, kumbaga parang mas lumakas yung ano ko, yung or mas na-convince ako na pwedeng magtuloy-tuloy pa siya since dalawa yung ano niya, dalawa yung level na ano niya. Or kumbaga ano, na-break niya 'tong na-break niya yung mas maliit na range na 'to. Tapos na-break pa niya 'tong isang mas wide na area or mas wide na level na 'to. So, medyo malakas yung ano ko, yung conviction ko na baka magtuloy-tuloy pa 'to. Ah, Same pa din naman yung kagaya nung naunang strategy. First, siguro magka-cut ako kapag nag-move against me and na-hit niya yung above ng Darvas level na 'to, dito sa may around 7.4 level. Then kapagka sabihin nating nagtuloy-tuloy siya pababa at na-hit niya yung ano, 20 MA pataas, doon na lang din ako magka-cut sa trail stop na yun. Last, dito. Ayan. Ayan. So, medyo tagilid. Medyo tagilid yung ano ko sa dito. Ah, Bakit ko ba ano 'to, pinasok yung dito? Kasi
Nakitaan ko kasi siya ng potential swing. Ayan. So, kung napapansin niyo, una, focus muna tayo dito. So, ito yung ano niya, yung support level niya. Nag-react kasi siya dyan. Nag-react siya dyan sa level na yan. Kasabay ng pag-react niya sa ano, sa 20 MA. So, I thought baka pwedeng maging swing opportunity since parang malakas naman yung ano, yung level na yan. Since na-respect niya yung both 20 MA sa etong 1.87 level na to. But kung titingnan niyo yung recent galaw niya, nilamon niya yung ano, in-engulf niya yung ano, yung kumbaga swing confirmation ko, kumbaga. So, original plan ko dito is ikakat ko siya dito kapag na-hit niya. Bigyan ko muna siya ng chance dun sa level na yan. Pero kapag na-hit niya na talaga tong below pivot level na to, baka dyan ko na siya ano, ikat. Pero sa ngayon, hold ko muna, bigyan ko muna ng chance. Pero tingin ko baka hindi na mag-push to since ano siya eh, in-engulf niya yung previous candle eh. Ano. So bad sign to na ano, na baka maging ano to, maging tagilid tong trade na to. Ayan. So sa ngayon yun lang muna yung update sa portfolio ano, sa 100 days trading challenge ko. Ganun pa rin sa mga sunod na araw kapag may latest updates. Ipopost ko na lang din ulit. Yun lang. Thank you, bye-bye.